Maaaring hatakin ang karamihan sa mga luxury vehicles ng pamilya Diskaya ayon sa Bureau of Customs kung bigong mapatunayang nabayaran ang buwis para rito. Sa ngayon, walang record na nakita ang customs na nabuwisan yan. Nakatutok si June Veneracion. Exclusive. Sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Customs sa mga luxury vehicle ng pamilya Diskaya na nasa kustodiya ng kagawaran, lumalabas na karamihan sa mga ito wala raw record na nabayaran ni Singkong duties and taxes. Ipinasilip ng Customs sa GMA Integrated News ang listahan ng mga sasakyan na nakitaan ng panibagong red flag. Nauna lang sinabi ng Customs na may mga sasakyan ng mga Diskaya na walang import entries. These are really red flags, no? If you have doubtful import entries, if you have lacking documents that would prove payment of duties and taxes, it gives that presumption, a strong presumption that these items are smuggled. Oras na mapatunayang walang binayarang buwis, pwede na raw hatakin at kumpiskahin ng Customs ang mga sasakyan. Yung mga maayos naman ng mga papel, marirelease daw sa lalong madaling panahon. Kung totoong hindi bayad ang buwis ng mga imported na sasakyan, ang tanong, paano nakalabas ang mga ito sa Bureau of Customs? At paano narehistro sa Land Transportation Office? Kasama rin daw ito sa iimbestigahan. Sinabi naman ng ating commissioner, ang investigasyong ito ay walang sasantuhin. Kung meron sa aming hanay na mapapatunayang kailangan managot, meron silang responsibilidad sa nangyaring smuggling, sa pagkakarehistro gamit ang mga peking dokumento, mananagot din po sila. Kinansila naman ng Department of Budget and Management Procurement Service ang PhilJEPS o Philippine Government Electronic Procurement System membership ng siyam na construction company na may kaugnayan kay Sara Diskaya. Hindi na raw pwedeng lumahok sa procurement project ng pamahalaan ang mga kumpanyang kanselado ang PhilJEPS membership. Target na ng DBM na kanselahin ang PhilJEPS membership ng iba pang kumpanyang nadadawit sa mga questionableng flood control project. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng pamilya Diskaya, pero nauna nang sinabi ng mga Diskaya na handa silang bayaran ang anumang pagkukulang sa bayaring buwis ng mga sasakyan. Para sa kanila, nabili nila ang mga sasakyan mula sa local dealers at hindi sila nag-i-import ng mga sasakyan. Para si GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Tiyak ng zero ang budget para sa mga flood control project ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala rin siyang pagtutol sa investigasyon ng Kongreso sa mga proyekto kontra baha kahit pa isinasangkot din ang ilan nitong miyembro sa mga anomalya. Pero tuloy anya ang investigasyon ng binubuo niyang Independent Commission. Narito po ang aking eksklusibong pagtutok. Pag natin pipilahan ng kaso, may ebidensya tayo na... Sa gitna ng kontrobersya sa mga flood control project, tinanong ko sa aking exclusive one-on-one interview kay Pangulong Bongbong Marcos ang matinding pagbusisi ngayon sa panukalang budget para sa 2026. Ang mga kongresista gusto nilang i-return to sender yung NEP. Is that still a possibility? No. Baka hindi umabot no? No, it's not a possibility. Ang titignan na lang is the DPWH budget. Unilaterally, from our end in the executive, I already instructed the DPWH to review and to rewrite the DPWH budget. So we have a commitment to Congress that the rewritten DPWH budget will be submitted to them. Kasama sa magiging pagbabago sa 2026 budget, magiging zero budget na ang mga flood control project. Marami na tayong nagawa as of now pa lang. Number one, we already are seeing na lahat ng flood control project na dapat nilalagay sa 2026 na budget, hindi na siguro kailangan. So there will be no budget for 2026 for flood control. Dahil meron naman 350 billion for 2025 na hindi pa nauubos talaga. So, tuloy-tuloy pa yung trabaho. Hindi naman ibig sabihin, titigil natin yung flood control project, mga flood control project. Ibig sabihin, titiyakin na ngayon natin na ang paggastos tama, ang pag-implement tama, maayos ang design, etc., etc. Ang anunsyo ng Pangulo ay sa gitna ng mga nabuking na mga project sa Bulacan at iba pang lugar na kung hindi ghost project, substandard naman. Kaya may gusto raw ang Pangulo na gawin ang mga kontraktor. Interesado ko na makipag-usap tayo sa mga kontraktor
natapusin nila. Ayusin nila. O di mag-usap kami after that. Pero before that, ayusin nila, buuhin nila. Up to specification. At their cost, wag. Kasama sa mga ikangay casualty ng flood control controversy, si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ikinuwento ng Pangulo sa akin kung ano ang naging ugat ng pagbibitiw ni Bonoan. Mr. President, nag-resign kamakailan si DPWH Secretary Manuel Bonoan. Can you tell us how that conversation went? He decided, he said, I'm nakakaabala na ako sa'yo in terms of command responsibility. He said, I take responsibility for that. Dapat hindi nangyari sa ilalim ko, nung sekretarya ko na ito. So, bibitawan ko na lang. Sabi. And you chose Vince Dizon as your new DPWH Secretary. Why do you think is he the right person to clean up the department? He did a very good job in DOTR, and I think he understands very well what needs to be done. He will do whatever is necessary, even if it's a little difficult, kahit na medyo may magagalit sa kanya. Kaugnay naman sa ginagawang investigasyon ng Kamara at Senado, sabi ng Pangulo, alam mo, prerogative ng Kongreso yan eh. Patuloy natin. At kahit papano, pagka may masusing investigasyon, kahit papano meron tayong makukuha din dyan. So baka makatulong din. Pero sa palagay nyo, dapat bang at least mag-inhibit yung mga may kaugnayan dito sa mga issue nito? Wala na mga amin na may kaugnayan sila hindi ba? Kahit sino. So, hindi sila mag-inhibit. So, kahit sabihin mo, at saka wala namang power ang executive sa legislature. Gagawin nila yung gagawin nila. But that's their prerogative. Pero tuloy na tuloy raw ang paggulong ng sariling investigasyon ng binubuo niyang Independent Commission. So far, Mr. President, pinangalanan na yung mga contractor, pati mga anak nila na babash sa social media. Yeah. No, may mga tinanggal na taga DPWH and some cases are being filed against them. Paano naman po kung sangkot si Kong, si Gov, si Mayor? How far are we gonna take this? Until we solve the problem. Yung dapat natin pipilahan ng kaso, may ebidensya tayo na matibay. Yung big fish talaga, yung talagang nagpapatakbo nitong sistema na ito. Kasi pag hindi mo mabubuwag yung sistema yan, hanggat tinanggal mo yung mga player na yan eh. Kahit naman sinuportahan kayo or something, talagang wala silang kawala dito sa campaign na ito. Wala talaga tayong magagawa eh. We have the truth has to come out. Kaya nagkaganto dahil pinabayaan eh. Yun ang nakapagtataka. Why were the people in the past looking the other way? Why? Because that's the system already eh. Kahit ayaw mo, masasagasaan ka ng sistema. Yung mga nandyan na aktibo dyan sa mga kalokohan na yan, atakihin ka para to get you out of the way kasi baka magsumbong ka pa. Para sa GMA Integrated News, Vicky Morales, nakatutok, 24 oras. Halos 14 na bilyong piso ang budget na isiningit umano para sa mga proyekto ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co sa Bicameral Committee. Ayon yan sa pagsasaliksik ni Navotas Representative Toby Tiangco na mariing pinabulaanan ni Co. Sa Bicam din umano lumobo ang budget para sa mga proyekto sa Mindoro Provinces mula sa tig 2.2 bilyong piso sa 20 bilyong piso. Nakatutok si Maki Pulido. Yan ang sinasabi mo. Sa Senate Blue Ribbon Committee na naihayag ni Navotas Representative Toby Tiangco ang anyay hinarang noon sa Kamara. Sa research na ibinahagi ni Tiangco, higit 13.8 billion pesos ang halaga ng mga proyektong ang proponent ay si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co nung siya ang chairperson ng House Committee on Appropriations. Ayon kay Tiangco, insertions ito o isiningit sa Bicameral Committee o pinag-isang komite ng Kamara at Senado bago maisabatas ang national budget. Nagkalkalaan niya siya ng record ng DPWH matapos mapansin ng Malacanang na may mga flagship program o mga malalaking proyekto ang gobyerno na natapyasan ng pondo. May naririnig po tayo, ito po yung common lingo ito, yung sinasabing parking fee. Hindi ho kaya nagkaroon ng yung pondo na yon ay pinarada lang dito ng isang congressman na hindi naman taga roon. Ito ang tawag ay parking. Have you heard that, Mr. Chair? Yes, sir. Yes, Your Honor. Nadinig ko na po yun. Pero dalawang term po yan, di ba? Kung matatandaan nyo sa Kongreso, isa yung parking, isa yung sagasa. Ay, yung parking po, Your Honor, is nakiusap ka dun sa district congressman, pumayag yung district congressman.
Yung sagasa po, Your Honor, is wala kang magagawa sa ayaw mo't sa gusto. Mahigit 2 billion pesos din anya ang nakuhang budget ng party list ni Ko na Ako Bicol Party List. Mahigit 2 billion pesos din ang nakuha ng BHW Party List. Una niyang napansin ang paglobo umano ng budget para sa Occidental at Oriental Mindoro. Sa National Expenditure Program o panukalang budget noong 2025, mahigit tig 2.5 billion pesos ang proposed budget ng dalawang probinsya. Pero pagkatapos ng BICAM, hanggang maisabatas na ang General Appropriations Act, lumobo na ito sa 20 billion pesos. Hindi po nila kaya gawin yun. Hindi kayang gawin ng regular congressman na magdagdag. Hindi naman po sila miyembro ng Committee on Appropriations. Hindi nila kakayanin magdagdag ng ganun kalaki. Insertions pa lang umano ito sa Bicameral Committee. May mga isiningit na anyang budget sa tinatawag na Small Committee na binubuo noon ni Ko, dating Marikina Representative Stella Kimbo, dating Zamboanga City Representative Manuel Dalipe at 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan. Wala lang detalye kung ano ang mga isiningit at pinalitan sa Small Committee dahil walang record kahit sa archive ng Kongreso. Sa lahat ng batas na ginagawa, no touch tapos ng second reading. Yung BICAM, kasi po, binigyan ng authority yung small committee, yun. Kaya, pwede nilang galawin. Parang binigyan mo ng blankong cheque, yung 4 na tao. Sa isang pahayag, mariing pinabulaanan ni Ako Bicol Party List Representative Zaldi Ko ang anyay walang basihan at irresponsableng akusasyon. Pawang sabi-sabi lang daw ang mga paratang na ito na umano'y pamumulitika para lokohin ang publiko at ilihis ang pananagutan. Aprobado naman daw ng Kamara at Senado ang 2025 National Budget, bagamat na veto ng Pangulo ang ilan nitong probisyon. Pero hindi raw siya makakapagkomento tungkol sa 2025 national budget dahil kasalukuyan itong kinekwestiyon sa Korte Suprema at Ombudsman. Handa raw siyang magbigay ng pahayag sa Korte kung kakailanganin ito. Sinusubukan pa naming hinga ng pahayag ang iba pang mga binanggit na kongresista ni Chanco. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Matapos ang Diskaya Compound at DPWH Main Office, tanggapan naman ng DPWH sa Navotas ang tinarget ng mga rallyista. Binato ito ng mga bulok na tahong na nauwi sa sigawan at sakitan. Pagkondenaan nila ito sa mga madaling masirang flood control project na nagdudulot ng pagbaha. Samantala, tukoy na ng pulisya ang mga nanira na mato ng putik at nag-spray ng pintura sa compound ng mga diskaya sa Pasig. Pinag-iisipan ng PNP na sampahan ng reklamo ang mga ito. Certified trending with millions of views ang ilang mainit na eksena sa Kapuso Afternoon Prime Series na My Father's Wife. Kabilang sa mga pinag-uusapan ng fans, ang tila palengke wars ng mga character ni Kylie Padilla at Cazelle Kinuchi. Makichika kay Nelson Canlas. Pata versus Itak. Ano? Proud ka ba? Choose your fighter. Sa mga karakter ni Kylie Padilla at Cazelle Kinuchi as Gina at Betsy sa Kapuso Afternoon Prime Series na My Father's Wife. Ang tila palengke wars na eksenang yan, umani na ng mahigit 16 million views sa social media at streaming platforms ng GMA. Ikaw, isa pa wala kang utang na loob! Pati ang confrontation ng mga karakter ni Gabi Concepcion at Jack Roberto as Gerald at Robert. Tataya ako ng babaeng pinakasalan mo! Viral din at may mahigit 2 million views na. Mas lalo raw na i-inspire ang mga bida nito na mas maging madamdamin at kapanapanabik ang kanilang mga eksena sa Afternoon Prime Series. It's going to bring a lot of emotions sa characters, especially yung character ko because talagang habulin ko siya, habulin ko sila. Mas maganda yung may confrontation, di ba? Hindi nawawala yung sampalan, pisikalan. Ako nga, kaliwat kanan na sampal lagi natatanggap ko sa show na to. From green flag to red flag talaga yung character ko. So paano kung mariredeem yung sarili ko sa family ko?
Nababasa din daw nila ang real-time comments ng mga manonood sa online streaming ng serye. Minsan nagla-live ako para mag-sorry na sa kanila. Na sorry po, hindi po totoo yun. Pero ngayon, naiinis kasi din talaga ako sa character ko. Pag binabasa ko nga yung script, ano ba yan? Maldita talaga. At ang sama-sama. Pero abangan nila, hindi natin alam, malay mo. Pero bukod daw sa mga sagupaan, maganda rin daw na abangan ang kahihinatnan ng bawat karakter. Dahil maging ang cast daw, maraming napupulot na lesson sa kanilang roles. Kay Gina, how to be forgiving and have a forgiving heart. Galing talaga ni Gina. Ako daw sa'yo, pero hindi ko kaya. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Ipinagpaliban ng International Criminal Court o ICC ang confirmation hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa September 23 dapat ang confirmation hearing para sa kasong Crimes Against Humanity. Pero ayon sa ICC Pre-Trial Chamber 1, humiling ang kampo ni Duterte ng indefinite adjournment ng pagdinig dahil hindi nila fit o kaya ni Duterte na humarap sa pagdinig. Magpapatupad ang chamber ng limited postponement para mabigyan sila ng sapat na oras para magdesisyon kaugnay ng hiling ni Duterte. Magtatakda sila ng petsa kapag natalakay na nila ito. Sa confirmation of charges, ibabase ng mga hukom ng Pre-Trial Chamber 1 kung ibabasura ang kaso o ididiretso sa paglilitis. Samantala, bukod sa mga kongresistang nakatanggap umano ng kickback, nabunyag din sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang umano'y kalakaran ng hiraman ng lisensya ng mga kontratista. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Emil, nagturuan nga ang ilang dating opisyal ng DPWH at ilang kontratista ng gobyerno sa pagpapatuloy po ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sarami po ng flood control na ibinid nila. Siya si Sally Santos, may-ari ng Sims Construction Trading. Nasa sentro ng kontrobersya kaugnay sa ilang napaulat na ghost project sa Bulacan. Sa harap ng Senate Blue Ribbon Committee, binunyag niya ang kalakaran ng hiraman ng lisensya ng mga kontratista ng gobyerno. Siya raw ang inutusang maghanap ng kontratistang magpapahiram ng lisensya para umano sa mga proyektong gagawin ng DPWH. Ayon kay Santos, ang nag-utos umano sa kanya sina Engineer Bryce Hernandez, dating Assistant District Engineer, at Engineer JP Mendoza, dating Construction Division Chief ng Bulacan 1st District Engineering Office. Kaya naman daw kinontak niya ang Wawaw Builders na pag-aari ni Mark Arevalo para hiramin ang lisensya nito. Kaya po ako nakapaghiram ng lisensya. Nagtiwala po ako sa dalawang ito. Nagagawin po nila yung proyekto. Sino yung dalawa? Si Engineer Bryce Erickson po at si JP Mendoza. Nagpapahiram na po sila ng lisensya sa akin. So ako naman po, nagtiwala po dito sa dalawa na to na humanap po ng lisensya na gagamitin po sa mga proyekto nila. Iisipin ko po ba na isa pong opisyal ng DPWH na nire-respeto ay gagawa po ng ghost project. Bakit ikaw pong inuutosan? Ako daw po yung pwede niyo pong kausapin para manghiram. Nakikisuyo po sa akin. Siyempre po ako po, may takot din po ako. Kasi may mga, nandun po ako sa DPWH, yung pa-project po ako. Kung di naman din po ako susunod sa kanila, paano po ako? Ayon kay Santos, maging siya ay nagpahiram ng lisensya para sa mga proyektong sina Hernandez at Mendoza raw ang gumagawa. Ang kapalit, 2.8% ng halaga ng proyekto na pupunta sa Wawaw Builders, 3% naman sa Sims Construction. Ang bunto ng pondo na pupunta umano kay Hernandez. Pumasok lang po sa account namin, tapos po, agad din pong itinatransfer sa account ni Sally. Parang dumadaan lang po. Sa katunayan po, yung passbook ko po ay hawak nila. 2.8%, Your Honor. 2.8% sa paghiram ng inyong lisensya? Ang pagkakasabi po nila ay para daw po sa buwis. Yun nga po, Your Honor, wala po kayong magawa dahil sa takot, Your Honor, na baka kami po ay maipit po yung negosyo namin, Your Honor. Kayo ang sumasali sa bidding? Sinasabi lang po niya na salihan ko daw po yun. Salihan mo? Oo, ni Sally po. At nananalo ka? Di ko na po alam, Your Honor. Sila na po ang may po na hawak ng Your Honor. So, sino gumawa ho nitong project sa Baliwag, Bulacan? Actually po, ang gumawa po ng project ko sa Baliwag
si Engineer Bryce Erickson Hernandez at saka po si JP Mendoza. Ayon kay Santos, marami silang naging transaksyon pero hindi umano niya alam na ghost project ang ilan. Sa tansya ni Santos, sa loob ng 3 taon, maaaring umabot ng 1 billion pesos ang kabuuang halaga ng lahat ng proyekto nila. Ang parte ng mga taga-DPWH, ibinibigay umano ng cash. 240 million sa isang araw, nakapag-deliver ka? Apo, minsan po kasi putol-putol, minsan na 145 tapos 100. So, ibig mo sabihin, may 1 billion ba na bigay mo? Sa isang araw po? Sa 3 taon. From 2022 to 20, as we speak. Meron naman po siguro. Meron naman po. Wow! 1 billion. Pag po pinagsama-sama po, Your Honor. Nang tanungin si Hernandez, inginuso niya ang dati niyang boss na si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na siyang nag-utos ng hiraman ng lisensya. Lahat po ng sinasabi nila ay inutos lang po sa akin ng aking boss, Boss Henry Alcantara. Si Alcantara rin daw ang tunay umanong tumatanggap ng pera, bagay na itinanggi nito. Ang madalas kong bigyan ng pera dyan, dali sa opisina niya, kay Engineer Bryce Erickson Hernandez. Sa rami po ng flood control na ibinid nila, lahat po na yung pinakolekta po nila. Kasi po, sila na po gumagawa ng SWA. SWA, nagpapapirma po sa project inspector, sila na po lahat yon. Hanggang sa sasabihin na lang nila po, pumasok sa account ko. So, sinong binibigyan mo? Actually, hindi ko po binibigay. Kinukuha po ni Alcantara sa office ko yon. Marami po magte-testify po na noong August 3, nung sila po minumura ko, bakit may mga ganyan. Ako po ang huling pumipirma. Wala ka talagang natanggap? Yes, Your Honor. Naungkat din ang pagkakasino nila. Sabi ni Hernandez, sinasama lang umano siya ni Alcantara na magkasino gamit umano ang pera ni Alcantara. Todo tanggi rin dito si Alcantara. Natanong din ang dalawa tungkol sa paggamit ng ibang pangalan para makapagkasino. Sabi ni Hernandez, binigyan lang umano siya ng membership number at hindi raw siya gumagamit ng alias. Nauna nang umamin si Alcantara na gumamit siya ng ibang pangalan sa kasino. Pero nilabas ni Marcoleta ang lisensya umano nila mula sa Land Transportation Office na iba ang pangalan ng mga ito. Hawak namin yung certification ng Okada, ang registered name mo ron, membership mo, Marvin Santos de Guzman. Halimbawa, noong March 2025, Okada ito nanalo ka ng 6,653,500 pesos. April 1, natalo ka ng 25 million plus. May 2025, natalo ka ng 10 million. Pati si Alcantara, ito ang ginagamit niyang pangalan, Joseph Castro Villegas. LTO issued licenses cards. Your Honor, kahit kailan po, wala po akong lisensyang ganyan. Hindi po ako naglaro ng pera ko dito. Ano, kanino pera? Pera gobyerno? Hindi po, pera po ng boss ko. Sino boss mo? Si D. Henry Alcantara po. Kung pera ko po yung ba't ko po pahiram sa kanya, pagagamit ko po sa kanya. Matapos ito, na-cite in contempt si Hernandez na ngayon nakakulong na sa Senado. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Bago matapos ang pagdinig, nabaling muli ang tanong kay Curly Diskaya. Ayon kay Curly, marami siyang tinext na mambabatas at taga-DPWH para subukan umano kung malalapitan ang mga ito sa oras ng pangangailangan matapos umano silang gamitin ng mga ito. Humihiram ka ng pera dahil wala ka na raw kapera-pera, na-freeze na raw yung pera sa bangko at kailangan mo ng pambayad ng abogado. Correct? Yes po, Your Honor. Pero hindi mo pinapasoli kung ano yung dapat isoli. Hindi po. Bali, utang po ang dating ng tema ng dating ko, pero pinasasauli ko po yung mga kinuha nila sa akin. You want me to read the text that you forwarded to one of the officials of the DPWH? Gusto ko lang pong malaman sa kanila na kahit isa po sa kanila ay walang tumutulong sa amin ngayon at kami po ay kinukutya ng buong publiko. Kaya tinesting ko lang po sila kung maaasahan po ba sila. Dahil nung panahon po na ginagamit nila kami, ay patuloy po kaming bigay ng bigay po sa kanila. Nandito ba yung ko kanina?
Emil, inutos na ng DOTR sa LTO na ipatawag ito si Hernandez at Alcantara dahil sa umunay paggamit ng peking driver's license. Emil? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Tinawag ni Congressman Zaldico na walang basehan at dahil sa politika ang aligasyon laban sa kanya sa Senado, kabilang ang aligasyon ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya na para kay Ko ang hinihinging pera ng mga taga-DPWH. Ayon kay Ko, walang patunay ang mga aligasyon na anya'y sabi-sabi lang at politically motivated para linlangin ang publiko at lumihis sa accountability. Marinding itinanggi ni AGAP Party List Representative Nicanor Briones ang paratang ng mga Diskaya. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa mga abogado para maghain ng kaso laban sa mga Diskaya. Pinabulaanan din ni Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang Jr. ang mga anyay walang basehang paratang na nag-uugnay sa kanya sa korupsyon. Nagulat daw siya na pati pangalan niya ay nabanggit. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.